dulong bahagi ng Baryo San Isidro, kung saan ang mga palayan ay parang dagat na kumikislap sa ilalim ng araw, may isang kubong nakatayo sa gilid ng sapa. Hindi ito tulad ng ibang bahay na may bagong yero at pintura. Ang kubong iyon ay gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan at lumang nipa, tila ba pinagtulong-tulungan ng hangin at panahon upang manatiling nakatayo. Doon nakatira ang isang binata na kilala lamang sa tawag na Lino. Wala siyang apelyido na kilala ng baryo. Wala ring nakakaalam kung saan nagmula ang kanyang pamilya. Lumaki siya sa poder ng isang matandang magsasaka na matagal nang yumao. Nang mawala ang matanda, naiwan sa kanya ang maliit na kubo, isang lumang itak, at ilang alaalang hindi niya lubos maunawaan. Si Lino ay payat, ngunit matipuno. Sanay ang kanyang katawan sa pagbubuhat ng sako ng palay at pag-aararo sa lupa ng iba. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, gising na siya upang maghanap ng mapapasukang at trabaho. Minsan sa bukid, minsan sa palaisdaan, at kung minsan ay sa paggawa ng bakod o pag-aani ng niyog. Ngunit sa kabila ng kahirapan, may isang bagay na kinagigiliwan ni Lino, ang mga manok. Sa likod ng kanyang kubo ay may maliit na kulungan na gawa sa lumang kahoy. Doon niya inaalagaan ang iilang manok na natitira sa kanya. Hindi ito mga mamahaling panabong. Karamihan ay ibinigay lamang ng mga kapitbahay bilang bayad sa kanyang pagtulong. May ilan ding napulot niya sa gubat na tila iniwan o naligaw. Sa tuwing wala siyang trabaho, uupo siya sa tabi ng kulungan at tahimik na pagmamasdan ng mga manok. Para sa kanya, hindi lamang ito hayop, parang mga kasama niya ito sa buhay. Balang araw, bulong niya minsan habang pinapakain ng isang payat na tandang. Magkakaroon din ako ng tunay na panabong, hindi para magyabang, kundi para may maipagtanggol ako. Hindi niya alam kung bakit niya nasabi iyon. Ngunit sa puso niya, tila may naghihintay na kapalaran. Isang umaga, habang ang hamog ay nakabitin pa sa dulo ng mga dahon, nagpasya si Lino na pumunta sa bundok sa likod ng baryo. Doon siya madalas manghuli ng kahoy na panggatong. Hindi iyon madali. Matarik ang daan at madulas ang lupa. Ngunit sanay na siya. Habang naglalakad, napansin niya ang kakaibang katahimikan ng gubat. Karaniwan, maririnig ang huni ng ibon at kuliglig. Ngunit sa araw na iyon, tila may kung anong nagmamasid. Huminto siya sa tabi ng isang lumang puno ng balete. Malapad ang puno nito at baluktot ang mga ugat na parang mga kamay na nakabaon sa lupa. Ilang beses na siyang dumaan doon, ngunit ngayon lamang niya napansin ang kakaibang liwanag sa paanan ng puno. Parang may kumikislap. Lumapit siya ng dahan-dahan. Sa ilalim ng mga ugat ay may maliit na kuweba na hindi niya napansin noon. Mula roon nanggagaling ang liwanag. May tao ba dyan? Mahinang tanong niya. Walang sumagot. Dahan-dahan siyang yumuko at sumilip. Sa loob ng maliit na siwang ay may isang kakaibang bagay. Isang itlog na kumikislap na parang ginto ngunit may bahid ng pula. Hindi ito karaniwang itlog. Hindi rin ito tila gawa ng tao. Sa una, nag-alinlangan siya. Baka ito ay pag-aari ng kung sino man o may kung anong bantay. Ngunit nang ilapit niya ang kamay, naramdaman niya ang init nito. Hindi mainit na nakakapaso kundi init na parang tibok ng puso. Biglang umihip ang malamig na hangin sa paligid. Ang mga dahon ay kumaluskos kahit walang malakas na hangin. Napalingon si Lino. Walang tao. Pagbalik ng tingin niya sa itlog, tila mas maliwanag na ito. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kung anong nagtulak sa kanya na kunin ito. Maingat niyang hinawakan at inilagay sa loob ng kanyang supot. Sa sandaling iyon, tila bumalik ang normal na tunog ng gubat. Ang mga ibon ay muling umawit. Ang hangin ay naging banayad. Napakamot si Lino sa ulo. Siguro, itlog lang ito ng kung anong ibon, bulong niya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, alam niyang hindi iyon pangkaraniwan. Umuwi
Umuwi siya sa kubo bago magtanghali. Inilapag niya ang itlog sa loob ng lumang basket na may dayami. Tinitigan niya ito ng matagal. Habang papalubog ang araw, napansin niyang bahagyang gumagalaw ang itlog. Umupo siya sa tabi nito, hindi makapaniwala. Hindi pa man siya nakakahapunan, may kung anong mangyayari. At nang tuluyang dumilim ang paligid, sa loob ng munting kubo ng isang mahirap na binata, ang mahiwagang itlog ay nagsimulang mabiyak. Hindi niya alam na ang gabing iyon ang magbabago ng kanyang buhay. Hindi niya alam na ang simpleng pag-uwi niya mula sa gubat ay simula ng isang kapalarang mag-uugnay sa kanya sa isang lihim na matagal nang nakabaon sa baryo. At higit sa lahat, hindi niya alam na ang itlog na iyon ay hindi lamang basta itlog. Ito ang simula ng mutya ng manok panabong na magdadala ng pag-asa, hindi lamang sa kanya kundi sa buong baryo ng San Isidro. Magdamag na nakaupo si Lino sa tabi ng basket na may dayami. Ang maliit na kubo ay tahimik, tanging ang mahinang liwanag ng lampara ang nagbibigay buhay sa dilim. Hindi niya maalis ang tingin sa itlog na kinuha niya sa paanan ng balete. Unti-unti, narinig niya ang marahang pagpitak. Naghiwalay ang manipis na balat ng itlog, at mula roon ay sumilip ang munting tuka. Hindi ito tulad ng karaniwang sisiw na agad na magpupumilit lumabas. Dahan-dahan ang kilos nito, tila may kamalayang sinusukat ang paligid. Nang tuluyang mabasag ang itlog, lumabas ang isang sisiw na kakaiba ang anyo. Ang balahibo nito ay may halong itim at gintong kinang. Sa liwanag ng lampara, tila may mumunting liwanag na gumagalaw sa bawat hibla ng balahibo. Ang mga mata nito ay malinaw at tila matalim, parang may iniisip. Hindi agad gumalaw si Lino. Para siyang napako sa kinauupuan. Lumapit ang sisiw sa gilid ng basket at tumingala sa kanya. Walang ingay, walang karaniwang huni ng bagong pisa. Tinitigan lamang siya nito ng matagal. Hindi may paliwanag ni Lino ang pakiramdam. Para bang hindi lamang siya basta nakakita ng bagong sisiw. May kung anong koneksyon na hindi niya maunawaan. Galing ka sa gubat, mahinang sabi niya. Siguro, ikaw na ang kakaiba sa lahat. Maingat niyang kinuha ang sisiw at inilagay sa maliit na kahon na may malambot na dayami. Naglagay siya ng kaunting tubig at pinong durog na palay. Hindi niya alam kung kakain ito, ngunit sinubukan niya pa rin. Sa una ay hindi kumilos ang sisiw. Ngunit paglipas ng ilang sandali, marahan itong tumuka at uminom. Pagkatapos ay tumingin muli kay Lino. Sa gabing iyon, hindi na nakatulog ang binata. Pinagmasdan niya ang munting nilalang hanggang sa sumikat ang araw. Kinabukasan, may kakaibang enerhiya ang kubo. Ang mga karaniwang manok sa likod ng bahay ay tila naging mas tahimik. Ang payat na tandang na madalas niyang kausap ay lumapit sa kahon at sandaling tumitig sa bagong sisiw bago umatras na parang may paggalang. Napansin iyon ni Lino. Ano ka ba talaga? Bulong niya. Lumipas ang mga araw at mabilis lumaki ang sisiw. Sa loob lamang ng isang linggo, mas matipuno na ito kaysa sa ibang sisiw sa baryo. Ang mga balahibo nito ay mas malinaw ang kinang at ang tindig ay hindi pangkaraniwan. Ngunit higit sa lahat, napansin ni Lino ang kakaibang pangyayari tuwing hawak niya ito. Kapag pinapakain niya ang sisiw, tila gumagaan ang pakiramdam niya. Kapag pagod siya sa trabaho, sapat na ang pag-upo sa tabi nito upang maramdaman ang kakaibang lakas. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa ilalim ng puno sa likod ng kubo, inilabas niya ang sisiw upang makalanghap ng sariwang hangin. Umupo ito sa tabi niya at tumingin sa malayo. Sa di kalayuan, may ilang batang naglalaro. Nang makita nila ang kakaibang sisiw, lumapit ang mga ito. Lino, bago mong alaga? Tanong ng isa. Oo, sagot niya. Napulot ko sa gubat.
Tinitigan ng mga bata ang sisiw. Parang kakaiba. Ang kinang ng balahibo. Ngumiti lamang si Lino. Hindi niya kayang ipaliwanag. Mula noon, naging usap-usapan sa baryo ang bagong alaga ng mahirap na binata. May ilan na nagsabing baka ito ay lahi ng matibay na panabong. May ilan ding nagsabing baka ito ay kakaibang ibon mula sa bundok. Ngunit may iilan na tahimik lamang. Ang mga matatanda sa baryo ay nagkatinginan nang minsang dumaan si Lino sa harap nila bitbit ang sisiw. May mga bagay na hindi basta napupulot, sabi ng isa sa kanila. Narinig iyon ni Lino, ngunit hindi niya pinansin. Para sa kanya, ang mahalaga ay may kasama na siya. Lumipas ang mga linggo at ang sisiw ay naging isang batang tandang. Maliksi, matalas ang mata, at may tindig na parang sanay na sa laban kahit hindi pa nakakaranas. Isang gabi, habang nagpapahinga si Lino, may narinig siyang marahang yabag sa labas ng kubo. Lumabas siya at tumingin sa paligid. Walang tao. Ngunit nang bumalik siya sa loob, napansin niyang nakatayo ang batang tandang sa gitna ng kubo. Tinitigan siya nito ng diretsyo. Hindi siya natakot. Sa halip, may pakiramdam siyang parang may nais ipahiwatig ang alaga niya. Mula sa sandaling iyon, unti-unting nagbago ang buhay ni Lino. Hindi pa niya alam kung paano, ngunit nararamdaman niyang may layunin ang pagdating ng nilalang na iyon sa kanyang buhay. Sa baryo ng San Isidro, kung saan ang kahirapan ay pangkaraniwan at ang pag-asa ay madalas na nawawala, may isang binata na hindi pa alam na ang kanyang simpleng pag-aalaga sa isang kakaibang tandang ay magbubukas ng landas patungo sa isang mas malaking kapalaran. At ang tandang na iyon, ang mutya na ipinanganak sa ilalim ng balete, ay hindi lamang basta panabong. Ito ay susubok sa kanyang tapang, magbibigay sa kanya ng lakas, at magdadala sa kanya sa isang laban na hindi lamang para sa sarili, kundi para sa buong baryo na matagal nang naghihintay ng pagbabago. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang napapansin ni Lino ang kakaibang asal ng kanyang alaga. Hindi ito tulad ng ibang tandang sa baryo na basta kumakahol at naghahamon ng laban sa bawat makita. Tahimik ang kanyang tandang, ngunit may kakaibang presensya. Kapag tumayo ito, parang may dignidad. Kapag tumingin, parang may iniisip. Isang umaga, habang pinapakain ni Lino ang mga manok sa likod ng kubo, may nangyaring hindi niya inaasahan. Ang payat na tandang na matagal na niyang alaga ay biglang lumapit sa bagong tandang. Karaniwan, ang mga tandang ay agad maghaharap at magtatangkang maglaban. Ngunit sa pagkakataong iyon, yumuko ang matandang tandang na parang nagbibigay daan. Napakunot ang noo ni Lino. Hindi ka ba marunong makipag-away? Tanong niya sa alaga. O, hindi lang ito ang panahon? Wala pa ring ingay mula sa tandang. Tahimik lamang itong naglakad, paikot-ikot sa bakuran, tila sinusuri ang paligid. Sa baryo, kumalat na ang balita tungkol sa alaga ni Lino. May mga kabataang dumadaan sa harap ng kubo upang silipin ito. May mga matatanda namang napapailing, tila may naaalalang kwento na hindi na nila binabanggit. Isang hapon, dumating si Mang Simo, ang pinakamatandang lalaki sa baryo. Kilala siya sa pagiging tahimik at bihirang lumabas ng bahay. Ngunit ng araw na iyon, tumayo siya sa harap ng kubo ni Lino at marahang tumawag. Lino! Lumabas ang binata at nagulat nang makita ang matanda. Magandang hapon po. Tumango si Mang Simo at tumingin sa likod ng kubo. Pwede ko bang makita ang alaga mo? Nagalinlangan sandali si Lino, ngunit tumango rin. Dinala niya ang tandang sa harap ng matanda. Matagal itong tinitigan ni Mang Simo. Hindi siya nagsalita. Umikot siya sa paligid ng tandang, saka marahang yumuko upang tingnan ang mga paa at balahibo. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingala siya kay Lino.
Saan mo nakuha ito? Sa gubat po. Sa ilalim ng balete. Itlog pa lang nang makita ko. Hindi agad nagsalita ang matanda. Tumingin siya sa malayo, tila may binabalikan sa alaala. May mga bagay sa gubat na hindi basta ibinibigay sa kahit sino, sabi niya. Minsan may pinipili. Hindi naunawaan ni Lino ang ibig sabihin. Ano pong pinipili? Ang may puso, sagot ng matanda. Ang may kakayahang mag-ingat sa hindi pangkaraniwan. Tumingin muli si Mang Simo sa tandang. Halagaan mo yan. Huwag mo munang ipalaban. Hindi pa panahon. Bago pa makapagtanong si Lino, tumalikod na ang matanda at dahan-dahang naglakad palayo. Naiwan si Lino na naguguluhan. Gabi na ng araw na iyon at tahimik ang baryo. Habang nakaupo siya sa harap ng kubo, katabi ang tandang, pinagmasdan niya ang kalangitan. Maliwanag ang buwan at malinaw ang mga bituin. Hindi ko alam kung ano ka, sabi niya sa alaga. Pero mula nang dumating ka, parang may nagbago. Hindi sumagot ang tandang, ngunit lumapit ito at tumabi sa kanya. Umupo ito sa tabi niya, tahimik, tila nakikiramdam. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging maliksi ang tandang. Mabilis itong tumakbo, matalas ang pagtalon, at tila may likas na galing sa pag-iwas sa anumang panganib. Kapag may asong naliligaw na napapalapit sa bakuran, sapat na ang isang tingin nito upang umatras ang hayop. Nagsimula ring mapansin ni Lino ang kakaibang epekto nito sa ibang tao. Kapag may dumaraan na may masamang balak, tila hindi sila tumatagal sa tapat ng kubo. May kung anong pakiramdam na nagpapaatras sa kanila. Isang araw, habang nasa palengke si Lino upang magbenta ng ilang itlog, may narinig siyang usapan sa gilid. May bahong tandang daw ang batang si Lino, sabi ng isa. Maganda raw ang tindig, baka pwede sa derby, sagot ng isa pa. Tahimik na nakinig si Lino. Hindi niya gusto ang ideya ng agad na pagpapalaban sa alaga. Naalala niya ang sinabi ni Mang Simo. Hindi pa panahon. Pag-uwi niya sa kubo, nakita niya ang tandang na nakatayo sa gitna ng bakuran, nakaharap sa direksyon ng bundok. Parang may inaantabayanan. Lumapit si Lino at hinaplos ang balahibo nito. Hindi kita ipagpapalit. Hindi kita ipapalaban kung hindi pa dapat. Sa sandaling iyon, maraang tumingala ang tandang at tumitig sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Lino ng kakaibang init sa dibdib. Parang may pangako na nabuo sa pagitan nila. Hindi niya alam kung ano ang darating. Hindi niya alam na sa kabilang bahagi ng baryo, may mga taong nagsisimula ng magtanong tungkol sa kanya at sa kakaibang tandang na iyon. At higit sa lahat, hindi pa niya alam na ang mutyang hawak niya ay hindi lamang magdadala ng tagumpay sa sabungan. Magdadala rin ito ng pagsubok, inggit at isang laban na magpapasya sa kapalaran ng baryo. Makalipas ang ilang linggo, mas naging kapansin-pansin ang pagbabago sa buhay ni Lino. Hindi man siya yumaman, hindi rin biglang dumami ang kanyang pagkain, ngunit tila may bagong sigla ang bawat araw. Sa tuwing gigising siya sa umaga at maririnig ang mahinang paghuni ng kanyang tandang, pakiramdam niya ay hindi na siya nag-iisa. Lumaki na ng husto ang tandang. Matikas ang tindig, malapad ang dibdib, at ang mga balahibo nito ay may kakaibang kinang lalo na kapag tinatamaan ng sikat ng araw. Hindi ito maingay, ngunit sapat na ang presensya nito upang mapatingin ang sinumang makakita. Sa baryo ng San Isidro, may maliit na sabungan na ginagamit tuwing may pista o espesyal na okasyon. Hindi iyon tulad ng malalaking sabungan sa bayan, ngunit sapat na upang magsama-sama ang mga sabungero. Madalas, doon nagkakatipo ng mga lalaki upang mag-usap, magpalitan ng balita, at kung minsan ay magpalakas ng loob sa pamamagitan ng laban ng mga tandang. Isang hapon, habang si Lino ay nag-aayos ng bakod sa bakuran ng kapitbahay, may lumapit sa kanya. Si Tadeo iyon, isang kilalang sabungero sa baryo. May kaya ito sa buhay at may ilang magagandang panabong na madalas nananalo sa mga laban. Lino, tawag nito.
Narinig ko ang tungkol sa tandang mo. Hindi agad sumagot si Lino. Alam niyang darating ang araw na may lalapit at magtatanong. Maganda raw ang tindig, dagdag ni Tadeo. Baka gusto mong subukan sa ensayo. Hindi laban agad. Tingin lang. Nag-isip si Lino. Naalala niya ang sinabi ni Mang Simo, huwag muna ipalaban. Ngunit hindi naman ito tunay na laban, ensayo lamang. At sa totoo lang, gusto rin niyang malaman kung gaano kalakas ang kanyang alaga. Ensayo lang? Tanong niya. Oo, sagot ni Tadeo. Walang pusta. Titingnan lang natin kung may potensyal. Tumango si Lino matapos ang ilang sandali. Sige, pero saglit lang. Kinabukasan, dinala niya ang tandang sa maliit na sabungan. Ilang lalaki na ang naroon. May mga nakaupo sa gilid, may naglilinis ng arena, at may nag-uusap tungkol sa mga darating na laban sa bayan. Pagpasok ni Lino, napatingin ang lahat. Siya na ba yun? Bulong ng isa. Ang tandang ng binata, sagot ng isa pa. Tahimik lamang si Lino. Dinala niya ang tandang sa gitna ng arena. Naroon na rin si Tadeo, may dalang isang batang panabong na kilala sa bilis at tapang. Ensayo lang, ulit ni Tadeo. Tumango si Lino. Inilapit ang dalawang tandang sa isa't isa. Karaniwan sa ganitong sitwasyon, agad maghahamon ang mga tandang. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang alaga ni Lino ay hindi agad umatake. Tinitigan muna nito ang kalaban, tahimik, maingat. Bakit hindi kumikilos? Tanong ng isa sa mga nanonood. Ngunit sa isang iglap, nang sumubok umatake ang tandang ni Tadeo, mabilis na umiwas ang alaga ni Lino. Isang hakbang sa gilid, isang maliit na pagtalon. Walang kalmot, walang tuka. Umiwas lamang. Napatras ang tandang ni Tadeo, tila nahulat. Muling sumuhod ang kalaban, ngunit ganon din ang nangyari. Mabilis ang galaw ng tandang ni Lino. Parang alam na nito ang susunod na kilos. Hindi ito nagmamadali. Hindi ito agresibo. Ngunit malinaw ang kontrol. May kakaiba, bulong ni Tadeo. Ilang sandali pa, itinaas ni Lino ang kamay. Tama na. Hindi na niya kailangang patagalin. Alam na niya ang nais niyang malaman. Tinanggal niya ang tandang sa arena at maingat na hinawakan. Tahimik pa rin ito, parang walang nangyari. Lumapit si Tadeo. Hindi pa iyan handang lumaban, pero may galing. Hindi pangkaraniwan. Hindi ko pa ipapalaban, sagot ni Lino. Tumango si Tadeo. Tama, may mga tandang na hindi dapat minamadali. Pag-uwi ni Lino sa kubo, mas lalong tumibay ang pakiramdam niya. Hindi lamang ito basta panabong. May kung anong kakaiba sa alaga niya. Hindi lamang lakas, kundi talino at tiyaga. Habang papalubog ang araw, umupo siya sa tabi ng bakuran. Katabi niya ang tandang na tahimik na nagmamasid sa paligid. Hindi pa panahon, bulong niya. Pero darating din. Sa malayo, sa kabilang bahagi ng baryo, may ilang taong nag-uusap tungkol sa nakita nila sa ensayo. May ilan na humanga, may ilan na nainggit, at may iilan na nagsimulang mag-isip kung paano nila makukuha ang tandang na iyon. Hindi pa alam ni Lino na ang simpleng ensayo ay naging simula ng mas malalaking pagsubok. Sa baryo ng San Isidro, kung saan ang balita ay mabilis kumalat at ang inggit ay tahimik na lumalaki, ang mutyang hawak niya ay unti-unti nang nagiging sentro ng pansin. At sa bawat araw na lumilipas, palapit ng palapit ang sandali na susubok sa kanyang katapatan, tapang, at kakayahang ipagtanggol ang biyayang ipinagkatiwala sa kanya. Pagkaraan ng ilang araw mula nang dalhin ni Lino ang kanyang tandang sa ensayo, napansin niyang may nagbago sa paligid. Hindi lantaran, ngunit ramdam. Mas maraming dumadaan sa harap ng kanyang kubo. May ilang napapahinto, kunwari nag-uusap, ngunit halatang sumisilip sa bakuran. Hindi siya nagsalita tungkol dito. Sanay na siya sa tahimik na buhay at ayaw niyang maging sentro ng usapan. Ngunit kahit gaano siya kapayapa,
Hindi niya kayang itago ang kakaibang presensya ng alaga niya. Isang umaga, habang pinapakain niya ang mga manok, may 3 lalaking dumating sa bakuran. Hindi sila taga-baryo. Halatang galing sa bayan, batay sa kanilang suot at tindig. Lumapit ang isa, may hawak na sombrero at tila may kumpiyansa sa sarili. "Ikaw ba si Lino?" tanong nito. "Opo," sagot niya. Tumingin ang lalaki sa tandang na nasa lilim ng puno. "Maganda ang alaga mo. Narinig namin ang tungkol sa ensayo. May potensyal." Hindi agad sumagot si Lino. Tahimik lamang siyang nagpatuloy sa paglalagay ng pakain. "Gusto namin bilhin," diretsong sabi ng isa pa. "Magandang halaga. Hindi mo na kailangang maghirap." Napahinto si Lino. Hindi dahil sa tukso ng pera, kundi dahil sa paraan ng pagsabi. Parang may pagmamadali. "Hindi ko po ipinagbibili," mahinahon niyang sagot. Nagkatinginan ng 3 lalaki. Ang unang nagsalita ay ngumiti, ngunit may bahid ng pilit. "Pag-isipan mo, hindi araw-araw may ganitong alok. Bata ka pa. Marami ka pang pwedeng gawin kung may pera ka." Umiling si Lino. "Pasensya na, hindi ko po ibebenta." Sandaling natahimik ang paligid. Ang hangin ay tila naging mabigat. Tumingin ang isa sa mga lalaki sa tandang, saka bumalik ang tingin kay Lino. "May mga bagay na mas mabuting pakawalan kaysa ipilit hawakan," sabi nito bago tumalikod. Wala nang itinagdag ang mga lalaki. Dahan-dahan silang umalis, ngunit ramdam ni Lino ang bigat ng kanilang presensya kahit wala na sila sa paningin. Pagkaalis nila, lumapit ang tandang sa kanya at tumabi sa kanyang binti. Napabuntong hininga siya. "Hindi kita ibebenta," mahinang sabi niya. Ano man ang mangyari. Kinagabihan, hindi mapakali si Lino. Hindi dahil sa takot, kundi sa pakiramdam na may paparating. Tahimik ang baryo, ngunit tila may kung anong nagbabantay sa dilim. Ilang sandali bago siya matulog, narinig niya ang mahinang kaluskos sa labas. Mabilis siyang tumayo at lumabas ng kubo. Tahimik ang paligid. Ang buwan ay bahagyang natatakpan ng ulap. Naglakad siya papunta sa kulungan. Nandoon ang tandang, nakatayo at nakaharap sa direksyon ng daan. Hindi ito gumagalaw. Parang may minamasdan. Tumingin si Lino sa parehong direksyon, ngunit wala siyang nakita. Gayunman, may pakiramdam siyang may taong nagmamasid mula sa dilim. Hindi siya natakot. Sa halip, mas naging matatag ang kanyang loob. Alam niyang simula pa lamang ito ng mas malalaking pagsubok. Kinabukasan, dumaan si Mang Simo sa kubo. Parang alam ng matanda ang nangyari kahit walang nagsasabi. "May dumalaw sa'yo," sabi nito. Tumango si Lino. Gusto nilang bilhin. Umupo si Mang Simo sa harap ng kubo at tumingin sa tandang. "Hindi ka na nila titigilan. Kapag may kakaiba, may gustong umangkin." "Tama po ba ang ginawa ko?" tanong ni Lino. Matagal bago sumagot ang matanda. "May mga biyayang hindi sinusukat sa pera. Kapag pinili ka, may dahilan." Ang tanong, handa ka bang ipagtanggol yun? Tumingin si Lino sa alaga niya. Tahimik itong nakatayo, ngunit ramdam niya ang lakas na dala nito. "Opo," sagot niya. "Hanggat kaya ko." Tumango si Mang Simo. "Mag-ingat ka. Hindi lahat ng laban ay sa arena. May mga laban na dumarating ng tahimik." Pagkaalis ng matanda, umupo si Lino sa tabi ng bakuran. Ang hangin ay dahan-dahang umihip at ang mga dahon ay marahang kumaluskos. Hindi pa man nagsisimula ang tunay na laban, ramdam na niya ang bigat ng responsibilidad. Ang mutyang hawak niya ay hindi lamang magdadala ng tagumpay. Magdadala rin ito ng inggit at panganib. Ngunit sa kabila ng lahat, buo ang pasya ni Lino. Hindi niya ipagpapalit ang tandang. Hindi niya iiwan ang biyayang dumating sa kanya. At kung may darating mang pagsubok, haharapin niya iyon. Kasama ang alagang naging bahagi na ng kanyang kapalaran. Mula nang dumating ang mga lalaking gustong bumili ng tandang, hindi na naging payapa ang pakiramdam ni Lino.
Hindi man siya lantaran na tinatakot, ramdam niya ang bigat ng hangin sa bawat gabi. Parang may mga matang nakamasid mula sa malayo. Gayunman, hindi siya nagbago ng gawain. Tulad ng dati, maaga siyang nagigising, naghahanap ng pagkakakitaan at inaalagaan ang kanyang alaga. Ngunit ngayon, mas maingat siya. Tuwing lalabas siya ng kubo, tinitiyak niyang maayos ang kulungan. Tuwing gabi, bago matulog, sinisilip niya ang paligid. Ang tandang ay lalo pang lumakas. Mas malinaw na ang mga balahibo nitong may gintong kinang. Kapag tumatakbo ito sa bakuran, parang may sariling ritmo ang bawat hakbang. Hindi ito basta nag-aaksaya ng lakas. Laging kontrolado ang galaw. Isang hapon, habang nagbubuhat si Lino ng sako ng palay sa bukid ng kapitbahay, may lumapit sa kanya. Si Nestor iyon, isang binatang sabongero mula sa kalapit na baryo. Kilala si Nestor sa paglahok sa mga laban sa bayan at sa pagkakaroon ng matitinding panabong. "Narinig ko ang tungkol sa tandang mo," sabi nito habang nagpupunas ng pawis. "May mga taong nag-uusap, hindi lang sa baryo ninyo, pati sa bayan." Napatingin si Lino. "Bakit?" "Dahil sa ensayo, may nakakita, may nagkwento, at may ilang ayaw na may lumalabas na bago." Hindi agad sumagot si Lino. Alam niyang may katotohanan ang sinabi. Lumapit pa si Nestor. "Mag-ingat ka. Hindi lahat ay dumadaan sa maayos na usapan. May mga taong sanay kumuha kahit hindi sa kanila." Tumango si Lino. "Salamat." Pag-uwi niya sa kubo ng gabing iyon, mas naging alerto siya. Tahimik ang baryo. Ang mga ilaw sa ibang bahay ay isa-isa nang namamatay. Tanging ang buwan ang nagbibigay liwanag sa paligid. Bago siya pumasok sa loob, tumingin siya sa kulungan. Nandoon ang tandang, nakatayo at tila nakikinig sa malayo. Lumapit siya at umupo sa tabi nito. "May nararamdaman ka rin ba?" Bulong niya. Hindi gumalaw ang tandang, ngunit nanatiling nakaharap sa direksyon ng daan. Ilang sandali pa, may narinig si Lino. Mahinang yabag. Hindi ito mula sa loob ng bakuran. Parang mula sa gilid ng damuhan sa likod ng kubo. Mabilis siyang tumayo at kumuha ng kahoy na nakasandal sa pader. Dahan-dahan siyang lumabas at tinahak ang likod ng kubo. Tahimik ang paligid. Walang tao. Ngunit napansin niya ang bakas sa lupa. May yapak. Sariwa pa. Hindi siya naghabol. Hindi siya sumigaw. Tahimik lamang siyang bumalik sa loob ng bakuran at sinigurong maayos ang kulungan. Pagkatapos ay umupo siya sa tabi ng tandang hanggang sa madaling araw. Kinabukasan, dumaan si Mang Simo. Tumingin ito sa lupa at napansin ang mga bakas. "May dumaan dito kagabi," sabi ng matanda. "Opo," sagot ni Lino. "Hindi ko po nakita kung sino." Tumango si Mang Simo. "Magsisimula na ang pagsubok. Hindi nila agad kukunin. Susubukan ka muna." "Ano pong gagawin ko?" Tumingin ang matanda sa tandang. "Magtiwala ka, pero huwag kang magpapabaya. May mga bagay na ibinibigay hindi lang para pagyamanin ang may hawak, kundi para subukin ang tibay ng loob." Lumipas ang mga araw at lalong naging malinaw ang tensyon sa paligid. May mga hindi kilalang tao na dumadaan sa baryo. May mga tanong na paulit-ulit na binabanggit sa palengke. May mga bulong na hindi direktang sinasabi kay Lino, ngunit ramdam niya. Sa kabila nito, hindi siya umatras. Mas lalo niyang inalagaan ang tandang. Mas maingat sa pagkain. Mas maingat sa paglalabas. Mas maingat sa bawat kilos. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng kubo, tumabi ang tandang sa kanya. Tahimik silang dalawa. Pinagmamasdan ang madilim na daan. "Kung ano man ang darating," sabi ni Lino, "haharapin natin." Sa malayo, sa gilid ng baryo, may dalawang aninong nakatayo sa ilalim ng puno. Tahimik silang nagmamasid sa kubo ni Lino. Hindi pa kumikilos,
Hindi pa umaatake, ngunit naghihintay. At habang ang buwan ay unti-unting natatakpan ng ulap, nagsisimula ng lumapit ang sandali na magtutulak kay Lino sa mas mabigat na laban. Hindi lamang para sa kanyang alaga, kundi para sa dangal, tiwala, at kapalarang unti-unting bumabalot sa kanyang buhay. Lumipas ang ilang araw na tila payapa, ngunit alam ni Lino na ang katahimikan ay hindi nangangahulugang ligtas. Sa bawat paggising niya sa umaga, mas naging maingat siya. Hindi na niya basta iniiwan ang kubo ng matagal, at kung aalis man, sinisigurong ligtas ang kanyang alaga. Ang tandang ay lalo pang tumitibay. Mas malinaw na ang tindig nito, at kapag naglalakad sa bakuran, parang may natural na awtoridad. Kahit ang ibang manok ay hindi na lumalapit ng basta-basta. Hindi dahil sa takot, kundi parang may paggalang. Isang hapon, habang nagpapahinga si Lino sa lilim ng puno, dumating si Mang Simo. Mabagal ang hakbang ng matanda, ngunit matatag. Umupo ito sa kahoy na bangko sa harap ng kubo, nang hindi nagsasalita. Tahimik silang dalawa sandali. Handa ka bang malaman ang kaunti pang totoo? Tanong ng matanda sa wakas. Napatingin si Lino. Tungkol po saan? Tumingin si Mang Simo sa tandang naabala sa paglalakad sa bakuran. Hindi yan pangkaraniwang panabong. Matagal nang may kwento sa baryong ito. Hindi lang dito, pati sa mga kalapit na bundok. Hindi agad nagsalita si Lino. Nakinig lamang siya. May mga panahon, patuloy ng matanda, na may lumilitaw na tandang na hindi basta galing sa lahi. Ipinagkakatiwala iyon sa taong hindi sakim, sa taong marunong maghintay, hindi para sa kayamanan, kundi para sa layunin. Ano pong layunin? Tanong ni Lino. Huminga ng malalim si Mang Simo. May baryong matagal nang humihina. May mga tao roong nawawalan ng pag-asa. Minsan, ang laban sa sabungan ay hindi lang para sa panalo, para rin sa pagbangon. Napaisip si Lino. Hindi niya lubos maintindihan, ngunit naramdaman niyang may bigat ang bawat salita. Bakit po sa akin napunta? Tanong niya. Hindi lahat ay pinipili dahil sa lakas, sagot ng matanda. Minsan dahil sa puso, ikaw ay hindi sakim. Kahit mahirap ka, hindi mo ipinagpili ang alaga mo. Iyan ang unang pagsubok. Tahimik na tumingin si Lino sa tandang. Tahimik din itong tumigil at tumingin sa kanilang direksyon. Parang nakikinig. Marami pang darating, dagdag ni Mang Simo. May mga susubok kumuha, may mga susubok manakot, at darating ang araw na kailangan mong magpasya kung ilalaban mo siya o hindi. Hindi agad sumagot si Lino. Ang tanong ay mabigat. Alam niyang darating ang sandaling iyon. Kapag dumating ang tamang panahon, sabi ng matanda, malalaman mo, hindi sa ingay, hindi sa pilit, mararamdaman mo. Tumayo si Mang Simo at dahan-dahang naglakad palayo. Bago siya tuluyang umalis, tumingin siya muli kay Lino. Mag-ingat ka, may mga mata na nakamasid. Pagkaalis ng matanda, umupo si Lino sa harap ng kubo. Tahimik ang paligid. Ang hangin ay panayad at ang araw ay papalubog na. Lumapit ang tandang at tumabi sa kanya. Ilang sandali silang magkatabi, tahimik, ngunit may kakaibang pagkakaunawaan. Hindi ko alam ang lahat, bulong ni Lino, pero hindi kita pababayaan. Kinagabihan, habang ang baryo ay natutulog, may mga aninong gumalaw sa gilid ng daan. Tahimik ang kanilang mga hakbang. Hindi sila pumasok sa bakuran. Hindi pa. Ngunit malinaw na may nagbabantay. Sa loob ng kubo, nakaupo si Lino, gising pa rin. Katabi niya ang tandang, tahimik ngunit alerto. Sa bawat sandali, mas nararamdaman niyang papalapit na ang tunay na pagsubok. Hindi na lamang ito tungkol sa pag-aalaga ng isang kakaibang panabong. Hindi na lamang ito tungkol sa kahirapan o simpleng pangarap. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malaki, isang kapalaran na unti-unting nabubuo sa katahimikan ng baryo.
At habang ang gabi ay lumalalim, malinaw sa kanyang puso na ang susunod na mga araw ay magdadala ng pagbabago. Ang tanong na lamang ay kung gaano kabigat ang haharapin niya at kung hanggang saan ang kanyang tapang. Dumating ang mga araw na tila mas mabigat ang hangin sa baryo ng San Isidro. Kahit walang lantad na kaguluhan, ramdam ni Lino na may nagbabago. May mga estrangherong dumaraan sa kalsada, may mga bulungan sa palengke, at may mga matang hindi niya kilala na paminsan-minsan ay napapako sa kanyang kubo. Gayunpaman, hindi siya umatras sa pang-araw-araw na buhay. Patuloy siyang nagtrabaho sa bukid, tumulong sa mga kapitbahay, at inalagaan ang kanyang tandang. Ngunit mas naging maingat siya. Tuwing lalabas, laging may paglingon sa likod. Tuwing gabi, mas matagal siyang gising. Isang umaga, habang naglilinis siya ng bakuran, may dumating na bisita. Isang lalaking may maayos na suot, halatang galing sa bayan. Hindi ito tulad ng mga naunang dumalaw. Maayos ang tindig, kalmado ang kilos. Magandang umaga. Pati nito. Magandang umaga rin, sagot ni Lino. Ako si Don Arnel, sabi ng lalaki. May maliit akong sabungan sa bayan. Narinig ko ang tungkol sa tandang mo. Napatingin si Lino, ngunit hindi siya agad nagsalita. Huwag kang mag-alala, dagdag ni Don Arnel. Hindi ako naparito para bumili. Naparito ako para mag-anyaya. Ano pong anyaya? Tanong ni Lino. May darating na pista sa bayan sa susunod na buwan. Paliwanag ng lalaki. Magkakaroon ng malaking laban, hindi sa pilitan. Pero gusto kitang imbitahan na sumali kung handa ka na. Tahimik si Lino. Hindi niya inaasahan ang ganitong paanyaya. Malayo ang bayan at ang mga laban doon ay hindi basta-basta. Kadalasan, ang mga sumasali ay may karanasan at may kaya. Huwag mong sagutin ngayon, sabi ni Don Arnel. May oras ka, ngunit nais kong malaman mo na may mga laban na hindi lang para sa pera. Minsan, para rin sa pag-asa ng mga tao. Pagkatapos magsalita, tumango ang lalaki at dahan-dahang umalis. Walang pilit, walang pagbabanta. Naiwan si Lino na nag-iisip. Lumapit ang tandang sa kanya, tila naramdaman ang bigat ng usapan. Tahimik itong tumabi sa kanyang paa. Bayan, bulong ni Lino. Hindi ko alam kung handa na tayo. Sa buong araw, hindi nawala sa isip niya ang paanyaya. Sa isang banda, nais niyang subukan. Hindi para sa kayamanan, kundi para malaman kung ano ang tunay na kakayahan ng alaga niya. Ngunit sa kabilang banda, natatakot siyang ilantad ito sa mas maraming mata. Kinagabihan, dumaan si Mang Simo. Umupo ito sa harap ng kubo, gaya ng madalas nitong gawin. May dumalaw sa'yo, sabi ng matanda. Opo, sagot ni Lino. Inanyayahan ako sa bayan. Tumango si Mang Simo. Darating din yan, hindi habang buhay na may tatago ang isang mutya. Handa na po ba? Tanong ni Lino. Tumingin ang matanda sa tandang na tahimik na naglalakad sa bakuran. Ang tanong ay hindi kung handa ang tandang. Ang tanong ay kung handa ka. Kapag inilabas mo siya sa mas malaking mundo, mas marami ang makakakita. Mas marami ang maghahangat. Tahimik si Lino. Alam niyang totoo iyon. Ngunit, dagdag ng matanda, may mga laban na kailangang harapin upang magbago ang kapalaran. Hindi lamang sa iyo, kundi sa iba. Tumingala si Lino sa kalangitan. Maliwanag ang buwan, tahimik ang gabi. Ngunit sa puso niya, may gumagalaw na desisyon. Lumapit ang tandang at tumabi sa kanya. Maraan niyang hinaplos ang balahibo nito. Hindi pa ngayon, bulong niya. Pero malapit na. Sa kabilang bahagi ng baryo, may ilang taong nag-uusap sa dilim. Narinig na rin nila ang tungkol sa paanyaya sa bayan. Hindi sila natuwa. Kapag dinala niya iyon sa bayan, sabi ng isa, lalo itong magiging mahalaga. Hindi dapat mangyari, sagot ng isa pa. Tahimik silang naghiwalay sa dilim. Habang ang gabi ay lumalalim, hindi pa alam ni Lino na ang paanyayang natanggap niya
ay hindi lamang pagkakataon. Ito rin ay magiging simula ng mas matinding pagsubok. Sa mga susunod na araw, kakailanganin niyang magpasya. Mananatili ba siya sa tahimik na baryo o haharapin ang mas malaking mundo na naghihintay sa kanya at sa mutyang nasa kanyang pag-iingat? At sa bawat sandaling lumilipas, papalapit ng papalapit ang araw na magtatakda ng direksyon ng kanyang kapalaran. Habang papalapit ang pista sa bayan, mas lalong naging mabigat ang pakiramdam ni Lino. Hindi pa siya nagbibigay ng sagot sa paanyaya, ngunit ramdam niyang may mga matang naghihintay sa kanyang desisyon. Sa bawat araw na lumilipas, tila mas nagiging malinaw na hindi niya maiiwasan ang haharapin. Mas naging tahimik ang kanyang buhay. Mas maingat sa paglabas, mas maingat sa pakikipag-usap. Ngunit hindi niya kayang itago ang alaga niya magpakailanman. Ang tandang ay patuloy na lumalakas. Mas malinaw ang tindig, mas matalas ang kilos, at mas buo ang presensya. Isang gabi, habang ang baryo ay nakalubog sa katahimikan, hindi mapakali si Lino. Nakaupo siya sa harap ng kubo, pinagmamasdan ang madilim na daan. Katabi niya ang tandang, nakatayo at tila nakikinig sa malayo. May kung anong kakaiba sa hangin. Biglang umihip ang malamig na simoy. Ang mga dahon ay kumaluskos. Hindi iyon karaniwang hangin ng gabi. May dala itong pakiramdam na parang may paparating. Tumayo si Lino at marahang lumakad patungo sa kulungan. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam niya ang presensya ng iba. Hindi niya makita, ngunit alam niyang may nagmamasid. Sa likod ng bakuran, may marahang galaw. Hindi siya sumigaw. Hindi siya tumakbo. Kinuha niya ang kahoy na madalas niyang hawak sa gabi at dahan-dahang lumapit sa direksyon ng galaw. Sa dilim, may aninong kumilos. Isang tao. Nakayuko, tila nagmamasid sa kulungan. May hinahanap ka ba? Mahinahong tanong ni Lino. Napahinto ang anino. Sandaling natahimik ang paligid. Pagkatapos ay marahang umatras ang tao at tumakbo palayo sa dilim. Hindi siya hinabol ni Lino. Hindi niya kailangan. Alam niyang may darating pang iba. Ang mahalaga ay ligtas ang alaga niya. Bumalik siya sa kulungan at sinigurong maayos ang lahat. Ang tandang ay nakatayo pa rin, tahimik ngunit alerto. Parang alam na nito ang nangyari. Hindi nila tayo titigilan, bulong ni Lino. Pero hindi rin tayo aatras. Kinabukasan, dumaan si Mang Simo. Tiningnan nito ang bakuran at ang lupa sa likod ng kubo. Sinubukan ka na, sabi ng matanda. Opo, sagot ni Lino. Hindi naman nila nakuha. Tumango si Mang Simo. Hindi pa iyon ang huli. Kapag malapit na ang desisyon mo, mas lalong magiging matindi. Napabuntong hininga si Lino. Kung sumali ako sa bayan, lalo po silang maghahangad. Tama, sagot ng matanda. Ngunit kung hindi ka sumali, mananatili silang naghihintay. Minsan, ang pag-iwas ay hindi rin kapayapaan. Tahimik si Lino. Alam niyang totoo iyon. Hindi niya maitatago ang tandang habang buhay. Darating at darating ang araw na kailangan niyang magpasya. Sa buong araw, pinag-isipan niya ang lahat. Ang baryo, ang paanyaya, ang mga banta, at ang alagang tila may sariling layunin. Kinagabihan, umupo siya sa tabi ng tandang sa harap ng kubo. Maliwanag ang buwan, tahimik ang paligid. Kung dadalhin kita sa bayan, bulong niya. Hindi lang ito laban, ito ay pagsubok. Tumingala ang tandang at tumingin sa kanya. Tahimik, ngunit matatag. Sa sandaling iyon, may malinaw na pakiramdam sa dibdib ni Lino. Hindi takot, hindi rin pagmamadali, kundi isang tahimik na pagtanggap na may darating na laban na hindi niya maaaring takasan. Sa malayo, sa gilid ng baryo, may ilang taong nag-uusap sa dilim. Narinig na nila ang balita tungkol sa paanyaya. Narinig na rin nila ang tungkol sa pagtatangkang paglapit sa kubo. Kapag dinala niya iyon sa bayan, sabi ng isa, hindi na natin basta makukuha. Kailangan bago pa mangyari, sagot ng isa pa.
Tahimik silang naghiwalay. Sa loob ng kubo, nakahiga si Lino ngunit hindi makatulog. Sa tabi niya, tahimik ang tandang. Pareho silang gising sa katahimikan ng gabi. Hindi pa nagsisimula ang laban, ngunit ramdam na ang bigat ng pagsubok. At habang papalapit ang araw ng desisyon, malinaw na ang susunod na hakbang ni Lino ay magtatakda hindi lamang ng kanyang kapalaran, kundi ng kapalaran ng mutyang ipinagkatiwala sa kanya. Sumapit ang umaga na tila mas maliwanag kaysa sa karaniwan. Hindi dahil sa mas matinding sikat ng araw, kundi dahil sa malinaw na pakiramdam sa dibdib ni Lino. Sa loob ng maraming araw na pag-iisip, sa gitna ng mga bulong, banta at paanyaya, dumating ang sandaling kailangan na niyang magpasya. Maaga siyang nagising. Tahimik ang baryo. Ang hamog ay nakadikit pa sa damuhan at ang hangin ay malamig. Lumabas siya ng kubo at umupo sa harap ng bakuran. Ilang sandali pa, lumapit ang tandang at tumabi sa kanya. Matagal silang nagmasid sa malayo. Walang salita. Ngunit sa katahimikan, may pagkakaunawaan. Hindi kita itatago habang buhay, mahinang sabi ni Lino. At hindi kita ipagpapalit. Kung may dahilan kung bakit ka napunta sa akin, kailangan ko ring harapin iyon. Tumayo siya at inayos ang kulungan. Pinakain niya ang tandang at sinigurong maayos ang bawat detalye. Sa bawat kilos, ramdam niya ang bigat ng darating na araw, ngunit may kasamang kakaibang lakas. Bandang tanghali, dumaan si Mang Simo. Hindi na nito kailangang magtanong. Nakapagpasya ka na, sabi ng matanda. Opo, sagot ni Lino. Pupunta ako sa bayan sa pista. Hindi para magyabang, hindi para sa pera, para malaman kung ano ang dapat kong gawin. Tumango si Mang Simo. Kapag dinala mo siya roon, mas marami ang makakakita, mas marami ang maghahangad. Ngunit doon mo rin malalaman kung hanggang saan ang kakayahan ninyo. Tahimik silang dalawa sandali. Pagkatapos ay nagsalita ang matanda. Hindi lahat ng laban ay nasusukat sa panalo. Minsan, nasusukat sa katatagan. Pagkaalis ng matanda, inihanda ni Lino ang maliit niyang supot. Wala siyang maraming dala, ilang damit, kaunting pagkain, at ang mga bagay na kailangan sa paglalakbay. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang tandang na nasa kanyang pag-iingat. Habang papalupog ang araw, umupo siya sa harap ng kubo at tiningnan ang paligid. Ang baryong kinalakihan niya, ang lupang naging saksi sa kanyang kahirapan at pagtitiis, ang mga taong tahimik na tumulong sa kanya. Hindi ko alam ang mangyayari, bulong niya. Pero hindi ako aatras. Kinagabihan, may ilang kapitbahay na dumaan upang magpaalam. Hindi man nila lubos na nauunawaan ang dahilan, naramdaman nila na may mahalagang gagawin ng binata. Mag-ingat ka, sabi ng isa. Balik ka agad, sabi ng isa pa. Ngumiti si Lino at tumango. Nang sumikat ang buwan, tahimik na ang baryo. Sa malayo, may ilang aninong nagmamasid. Ngunit hindi sila lumapit. Parang naghihintay, parang nagbabantay sa mangyayari. Sa loob ng kubo, handa na si Lino. Katabi niya ang tandang, tahimik ngunit matatag. Pareho nilang alam na ang pag-alis sa baryo ay simula ng bagong yugto. Bago siya matulog, tumingin siya sa kalangitan. Ano man ang mangyari, bulong niya, haharapin ko. Sa umagang darating, magsisimula ang paglalakbay patungo sa bayan. Doon, sa mas malaking arena, mas maraming mata ang makakakita. Mas maraming pagsubok ang haharapin. Mas maraming desisyon ang kakailanganing gawin. Ngunit sa puso ni Lino, malinaw ang isang bagay. Hindi niya iniingatan ang tandang para sa sarili lamang. May layunin ang pagdating nito. May dahilan ang bawat pagsubok. At sa pagsikat ng araw kinabukasan, sisimulan niya ang landas na magdadala sa kanya sa laban na hindi lamang para sa panalo, kundi para sa dangal, tiwala,
at pag-asang matagal nang hinihintay ng isang baryong nangangailangan ng pagbabago. Wakas,